Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ate Michelle, mag-live ka sa labas ng korte. Kuya, makantayin mo pagdating ni Kulaong, tas patugtog mo yung jingle ni MG. Oo, pwede, no? Hindi naman siguro contempt of court yun, ano? Pinatugtog ko lang naman yung Norman, patay gutom. Diba? Hindi naman siguro ano yun. Palagi ka namin pinapanood ng mama ko tungkol kay Kulaong. Minsan at palagi siyang galit sa pinagagagawa ni Kulaong at sabay tawa sa kabubuhan ni Kulaong. Zay Isaiah. Yan. Salamat po sa mama mo at sa'yo. Paad ako sa GC niyo mga Lods. James Can, Wandering, mura lang, YT Premium. Pwede debit card, boss. Oh, yun nga yung ano ko, yung savings, ano namin, yung sa ATM. Yun yung gamit namin eh. Dati, kapag nagpapalipad, Maybank. Ayan. So, punta na tayo dito ha. Dito naman tayo sa nabanggit tong si Yama. Okay. Matam, bakit galdagan kayo, boss? Nabudol ba kayo ni boss? Iba yung nambudol sa kusang loob na nagbigay. Iba yung nambudol sa kusang loob na nagbigay ng mga tulong. Tanggalin nyo mga galit sa puso nyo. Di nyo kailangan yan. Bumait ka na, Yama. Ngunit doon lang, dumulas at inamin ho ni Yama na Wala naman kasing siraulong tarantadong tao na kung kilala ka namin na ganyan ka, eh di dapat hindi ka namin hinangaan. Ibig sabihin, may nakita kaming kabutihan sa'yo. Kahit yung mga basher mo eh. Kahit yung mga nagsasalita sa'yo ngayon, against sa'yo, minsan ka rin nilang hinangaan. 'Di ba? Nagkataon lang na merong mga katulad namin, katulad ko, na kahit na nakita na namin yung totoong kulay, yung totoong pagkatao, hindi ka namin iiwanan sa ere dahil doon. Dahil wala namang perfectong tao. Kaya putang ina ninyo, yung sinasabi ninyo na wala kayong napakinabangan, hindi kayo nakinabang, puta naman, wag tayo magplastikan dito, pare-pareho tayo nakinabang sa pangalang FLM. Pare-pareho tayong inangat yung mga pangalan natin, yung mga YouTube channel natin dahil sa kanya. 'Di ba? Huwag kayong magmalinis na wala kayong natanggap, hindi kayo nagbudol, hindi kayo nagganito. Walang ganun. Lahat tayo nakinabang. Huwag kayong magmalinis. Kayo lang siguro. Kayo lang. Wala kami napakinabangan. Actually, ang laki pa nga ng naitulong. Yun ang katotohanan yan. Ang laki ng naitulong namin kay Norman kasi napalaki namin yung channel niya. Kung sa 14 vloggers lang, kami 14 vloggers, pagpalagay na lang, meron kaming tig 50 na subscriber. 50,000 na subscriber. Tapos yung 10,000 nun, tig sa 10,000 nun, nag-subscribe kay Kulaong. Yan ang yan ang hindi naiintindihan ni Yama. Mas malaki na itulong namin ng mga vlogger. Kita mo ngayon si Kulaong, hirap na hirap makapagpa-subscribe. Bakit? Wala siyang vlogger na magpo-promote sa kanya. Wala siyang katuwang. Hindi katulad nung panahon ng pandemya, ang dami namin nagpo-promote sa kanya. Oo, kumikita kami. Nakaka 1 million views, 5 million views nga yung pinakamalaki ko noon kay Kulaong Talagang nakikilala ko. Pero mas nakikilala si Kulaong. Kasi yung mga nanonood sa akin, pinapalipat ko din kay Kulaong. Pinapasubscribe ko si Kulaong. Nilalagay ko yung link ng channel ni Kulaong. Kaya malaki ang naitulong namin kay Kulaong. Siguro, si Yama siguro, baka inaamin niya, nakinabang siya kay Kulaong. Kasi tauhan siya niyan dati. Pero hindi siguro yung sasabihin natin na talagang lahat nakinabang kay Kulaong.
mas pinakinabangan kami ni Kulaong. Kaya nga, binura namin yung channel niyan eh. Winalang hiya talaga namin. Dahil, malaking perwisyo sa buhay ng mga OFW na nabubudol. Imagine niyo kung meron pa rin yang 1 million subscriber ngayon. Gaano karami ang nabubudol niyan? Diba? Oh, Kuya Elmer, ayun oh. So, salamat po Kuya Elmer sa iyong pakulay ha. Thank you. Ayan, play pa natin. Oh, Canada pala si Kuya Elmer. Thank you po. Yan ang pangit eh. Yung ngayon gusto nilang lahat ipukol yung mga pagkakamali, yung mga budol na sinasabi nila sa atin lang. Dahil tayo yung nakaano, pero putang ina nyo, nakinabang Kayo lang naman talaga eh. Alangan naman kami makapambudol. kayo. Kaya nga, Yun naman pala eh. Wala kaming access sa pera. Yun ang totoo niyan. Lahat kami, wala kaming access sa pera. Ni Kulaong. Pwera na lang kung ikaw tawag dito, FFCI president doon sa bansa na yun. Katulad niyan. Ito, example natin, si Tol Jojo de Guzman. Siya ang parang leader ng FFCI Hong Kong. Hindi ko alam kung siya yung presidente. Pero talagang yan, kapag yan nakalikom. Kunwari, Sunday kasi ang off day, nagkita-kita sila dun sa Blackman o kung saan man lugar ng Hong Kong, nagkita-kita sila. Tapos magbibigayan ng pang-humanitarian, pambili ng bigas. Nakalista yan. Kung magkano Hong Kong dollar, nakalista lahat yan. At naka-live pa yan na ilalive pa yan ni Tol Jojo. Transparency talaga ang pinapakita. Doon din kay Nasukir, ganun din. Nakikita ko naman, meron talaga sila mga listahan-listahan. At sila nanay Melita at Nanay Dakel noon. Dahil nga ang FFCI Malaysia ay wala talagang halos nakukuha. Wala talaga, napakakonti lang. Nagkaroon lang ng isang malaki nung may nagbigay ng parang $400. Yun lang yung pinakamalaki na galing sa isang parang pastora sa Amerika, idinaan sa kaibigan niya na FFCI Malaysia. Tapos pinadala namin. Pinasa sa account ko, tapos pinadala namin, sinend namin kay Dong Batalan. Ngayon, yun lang yun. Pero yung talagang yung sasabihin mo na parang katulad sa Hong Kong na 100,000 ang nalilikom sa Paris, malaki. Sa Amerika, talagang halos milyon. Sa amin, swerte na yata yun, parang hindi ko matandaan, pero wala talaga 20K. Kaya nga ako, sarili kong pera. O una kong bigay, parang 19K. Tapos ang sumunod, parang 11K, mga ganun. Kaya nga ang kwenta ko, nasa 30K ang naibigay ko kay Kulaong. Pero wala talaga kami kasing access sa pera. Tapos, hindi ka rin makakapambudol, hindi ka rin makakakupit kasi nga, lahat ng nagbigay, nakabantay yan sa listahan. Nakabantay sa listahan. Ito, $500. Ito, $200. Hindi pwedeng baguhin eh. Kaya nung time na yon, sabi nila Nanay Dakel, sa'yo na lang kami magbibigay para ikaw ang magbigay diyan. Sabihin mo FFCI Malaysia. Sabi ko, Nay, wag na po. Diyan na lang po kayo sa kung sino po ang leader niyo diyan sa Amerika, si Kuya Nasukir, i-connect ko po kayo para sila na lang po sa kanila na lang po kayo magbigay para po kasi nandyan lang kayo parehas lang kayo. Parang meron sila sinasabi, hindi ko alam kung PayPal ba yun o MoneyGram o kung ano yung, ang bilis lang, parang parang may scan lang sila. Send na kagad yung pera kung kanino nila ipapadala. So madali yun yung mas madali. Hindi katulad nung sa akin, kung sa Malaysia pa nila papadala,
pupunta pa sila o Western Union o kung saan man napadalahan. O, tapos saka palang dadating sa akin, saka ko pa ipapadala sa Pilipinas. Mababawasan pa yung pera nila. Kaya doon ko po yun doon ko po yun na sinabi sa kanila. Kaya yung time na yon, walang makakabutol, walang makaka-access sa pera. Kung hindi, si Kulaong, si Dong Batalan at si Yama. Walang ibang makaka-access eh. Mahirap kami. Kaming mga vlogger, mahihirapan kami. Once na kunwari lang mangupit ako. Kunwari kupitan ko yan ng $10. Inano ko sa akin. Ikinip ko sa akin, kinupit ko. Mahalata. Bakit? Putya, pag nilive mo yan, ipapakita mo yung resibo, ipapakita mo yung pinadalhan, talagang nakalagay dyan kung kanino pinadala. Yung listahan na nagbigay, ipapakita mo yan, ipe-present mo yan. Kasi, nagta-transparency sila Jojo, sila Ate Lisa, sila Kuya Alpha, sila Nasukir, tapos ako, magnanakaw ako, $10. Mahalata, bakit? May magko-comment yan, ay Mac, kulang yung ba't $90 lang ang nakalagay dyan? $100 ang binigay ko sa'yo. Halatang halata ka agad. Kaya, hindi po totoo yun na lahat ay nakinabang o nakakuha ng pera, nakakupit. Hindi. Ano ba talagang totoo? Yung mga budol na sinasabi nila, sa atin lang. Dahil tayo yung nakaano, pero putang ina nyo, nakinabang kayo. Grabe, mga kahobre ko. Diba? Parang ang dating ni Yama, lahat ng vlogger, ng budol, nung time na yun, putyo. Yan naman actually, yan yung lagi nilang sinasabi. Budol si Jojo, budol si Nasukir, budol si Alpha, budol si Makmak Pablo. Pero tignan nyo, walang nagre-reklamo laban kay Jojo, laban sa akin, wala. Kay Nasukir, wala rin naman yata. Saka kila Kuya Alpha, wala rin. Walang mga nagre-reklamong budol sila, wala. Kahit magkakaaway yun, magkakalaban yun, wala akong narinig na may nagre-reklamo. Alpha, itinabi mo yung pera, kinupit mo yung pera. Nasukir, kinuha mo yung pera. Walang nagre-reklamong ganyan sa kanila. Bakit? Kasi hindi ka nga pwede talagang mambudol dyan. Hindi ka talaga pwedeng kumuha ng pera dyan o kumupit dahil bantay na bantay. Tapos, ang nakakatuwa pa dito, kunwari, kupitin mo yung binigay ni Remy Kudo, kunwari, ng Japan. Kinupit mo yung bigay ni Remy Kudo. Hindi siya malalagay doon sa tarpaulin. Magre-reklamo siya ngayon. Uy, Sir Dong Batalan, ba't wala yung pangalan ko sa tarpaulin? Nagbigay ako ng dyan ng isang lapad. Doon sa FFCI Japan. Yari ka. Yari ka na kagad. Ito yung yung binigay ko. Ito yung resibo, ito yung ganito yung Yari ka na. Kaya talagang sila lang ang may access sa pera. Tawagan niyo yung number na nagpa-deliver. Di ba? Hindi na ba kayo naawa dito sa mga delivery ng Cagayan? Putang ina nyo, napakatarantado nyo eh. Ngayon, mula sa susunod, huwag kayong tatanggap ng order. Sabihan nyo yung mga kasama nyo. Lalo na dito sa Bali Hotel, Huwag kayong tatanggap. Gawan nyo muna ng aksyon yan. Actually, mali yun mali yung sinabi na basta dito sa Bali Hotel, huwag niyong tatanggapin. Di paano kunwari ako, guest ako ng Bali Hotel, tinamad akong lumabas, tapos gusto ko mag-Jollibee, o order ako sa Food Panda. Hindi tatanggapin ng rider. Bakit? Bali Hotel ang nakalagay O sabi ni Kulaong, huwag daw tatanggapin yung Bali Hotel. Hindi, mali. Dapat huwag tatanggapin kapag nakapangalan kay Kulaong. Yun dapat na sinabi mo. Kapag nakapangalan kay Kulaong, huwag niyong tatanggapin kasi hindi ko yan babayaran. Hindi ako yung umorder niyan. Bibigyan ko na lang kayo ng pera. Pangina, walang iya talaga tong grupo nito. Tingnan mo nga, makatao ba yung ginagawa ninyo? Putang ina, ang liit lang kinikita ng mga to. Tapos peperwisyoin nyo. Putang ina nyo, magpahuli kayo sa akin. Putang na, pag hindi ko kayo binalatan ng buhay, mga animal kayo. Tarantado. Tapang-tapangan sa harapan ng ng mga Food Panda. Akala mo talaga may bitaw Akala mo talaga yung pagmumura niya talagang maton parang Rambo Itong mga to,
Ikaw, Pugenius ha, putang ina mo ha. Sabi ko nga ako, i-bash mo, wala tayong problema, pero pag Bakit na naman napunta kay Pugenius? 'Di ba? Doon pa lang may mapara, alam mo yung mapara mapapaisip ka, bakit napunta kay Pugenius? Si Pugenius naman wala namang pakialam dito sa kung ano ang ginagawa ni Kulaong. 'Di ba? May taga-video, okay na 'yun. Pero yung o-order pa at alam ni Pugenius na merong mapeperwisyo, hindi niya gagawin 'yun. Yun lang ang kaibahan yun ni Pugenius Kulaong. Si Pugenius, hindi yan gagawa ng ikakaperwisyo ng ibang tao. Ang gusto ni Pugenius, ikaw ang maperwisyo. Kaya bakit gagawin ni Pugenius yan? Alam niya na may ibang tao mapeperwisyo, hindi naman ikaw eh. Sa totoo lang, Kulaong, nangyari na yan. Diba? Totoo naman yan, nangyari na yan. Doon sa gawi doon, Las Piñas ba yun? Yung, kung saan yung dati niyang tirahan. Meron daw mga nagpa-deliver ng mga parcel. O, COD. O, hindi si Pugenius yun. O, meron lang talagang mga tao na buwisit na sa pagmumukha mo, surang-sura na sa'yo, sukang-suka na sa pagmumukha mo, sa pangit mong pagmumukha dyan sa Isabela, sa Cagayan, o kahit sa Manlupalop ka mag-stay. Pero may mga kabataan, dumadaan dun sa harapan ng hotel, tas sumisigaw, Kulaong! Diba? Kaya kaya ito po talaga ay isang ano lang talaga kung yan ay scripted, ikaw ang perwisyo sa mga tao, pero hindi yan gagawin ni MG at ni Pugenius. Hindi nila gagawin yan. pero pag nandamay ka ng mga taong ganito, putang ina, nagdi-deliver lang to, putang ina mo eh. Walang iya ka talagang nilalang hindorotot ka eh. Ikaw putang ina mo, Yulin budol-budol. Pag nakita kita rito sa Pilipinas, babalatan ko yung mukha mo, animal ka. Ako, kapag basher ka, wala tayong problema, okay lang ako, tatawanan lang kita. Pero putang ina mo, dinamay mo to mga tao naghahanap buhay lang oh. Ngayon kayo magsalita. Tangina, tignan nyo, pati itong mga to, dinamay nyo. Naghahanap buhay lang yan eh. Di ba? Gaano kayo kawalang ya? Tangina, walang ya kayong nilalang. Sa kalagitnaan naman ng live. Ganyan kayo kawalang ya, mga buwaka ng ina nyo. Akala ko ba for awareness kayo? Bakit yung maliliit na tao sineperwisyo nyo? Oh, walang problema. Binayaran ko. Pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Pero para lang matauhan kayo mga putang ina nyo. Ayan, 'di ba? Huli si Kulaong diyan. Hindi daw niya binayaran yung kanyang pinapa-deliver. Kung totoo nga yan na slip of the tongue na sinabi mo yan, 'di ba? Ikaw nga talaga may kasalanan yan. Hindi mo dapat sisihin si MG at si FG. Kasi lalo na si Makagago, paano mo sisisihin yan? Nasa ibang bansa yan. Pag-aaksayahan ka ba niya ng oras na pa-deliveran dyan? Alam naman ni MG na hindi ikaw ang mapeperwisyo kung hindi yung mga rider na o-orderan. Di ba? Ito talaga, lang talaga ni Kulaong to. Hindi lang talaga to ni Kulaong eh. Maganda sana yung plano, pangit lang yung execution. Bakit? Kasi hindi niya pinipigilan yung sarili niya magsalita na magsalita. So nagkakaroon ng slip of the tongue. Ngayon, parang sabi ni MG, nakita ko sa post, pinapahanap niya kay Pugenius yung dalawang rider para ma-interview ni Makagago. Sana nga talaga, 'di ba, malaman kung sino yung mga 'yon. 'Di ba? Para talagang malaman natin yung totoo diyan. So, ibig sabihin nun, ikaw mismo ang umorder, no? Napakatindi mo talaga, Norman. So, ikaw pala umorder yan. Oh, walang problema. Binayaran ko, pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Tapos binayaran mo na lang. Di mo na lang kinuha. Napakasinungaling mo. Kita mo na yan. Kita niyo yan, mga kamobro, di ba? Sa mga simple ganyan, wala na. Kasi siya mismo nalalaglag at nananarantado sa sarili niya. So, man, come what may, it's okay. Kanina, nakipag-meet sa akin yung operator ng Foodpanda. Mga bandang alas 5 ng hapon. Diyan sa Tugigaraw. Pinakita nila yung mga number.
So magpapile sila ng complaint sa sa NTC dito. Something like that. Tapos yung mga nag-create ng account ay ibaban nila. So biniling ko na rin na any delivery na pangalan ko o Norman or whatsoever ay wag nang tanggapin. Tapos binigay ko yung personal number ko sa kanila at sinabi ko, just in case kako, yung number ko kasi hindi nagre-ring yun unless nakasave yung number sa akin. So binigyan nila ako ng number nila, sinave ko. At sabi ko, any delivery, confirm nyo muna sa akin. Tapos kako, kung kausapin nyo lang ng kausapin. Kasi sumasagot pa daw sila nung hindi pa na-deliver. Nung confirm na yung delivery, hindi na raw sumasagot yung mga number. Di ba napakawalang ya? Walang ya talaga ng food kamote na yan. Food genius. Grupo ni Makagago yan, oh. Nuknukan ng kawalang yaan. Wow ha, nakipag-meet ka sa operator ng Food Panda. Wala ka kapera-pera eh. Sasakyan mo nga karag-karag, dinaig pa ang jeep. Ay, magandang hapon. So, gusto lang nating bigyan ng diin. Bakit itong si Makagago? Tapos gusto mo pa makipag-usap sa operator ng Food Panda. Ikaw mismong umorder niyan. Sino naman niloko mo, Norman? Diyos ko naman. Walang problema. Binayaran ko pero hindi ko kinuha yung aking pinadi-deliver. Hanggang dito ba talagang manloloko ka pa rin? Hindi na sabi uubra yan, Norman. Tapos na yung mga araw na yan. Tapos na lahat yan. Hindi na aari yan kahit anong mangyari. Tapos ka na dyan. Okay, it's over, man.